teacher Ryan, and I'm going to explain about behaviorism, associative learning theory, and cognitivism approach. What comes to your mind when you hear behaviorism and cognitivism approach? Yes? When we say behaviorism, ito ay isang teorya na pagkatuto na nakatuon sa nakikitang pag-uugali ng tao. Ibig sabihin, ang binibigyang pansin nito ang mga kilos o asal na maaaring obserbahan. Ayon din sa teoryang ito, ang pagkatuto ay nangyayari kapag nagbabago ang pag-uugali ng isang tao o ng isang bata dahil sa karanasan, pagsasanay, gantimpala o parusa. Naniniwala ang mga behaviorists ng isang tao ay tumutugon sa iba't ibang stimuli o mga pangyayaring nagmumula sa kanyang kapaligiran. Kapag ang isang mabuting pag-uugali ay nagbibigyan ng gantimpala, mas malaki ang posibilidad nito ay maulit. Ngunit kapag ang isang hindi ka nais-nais na pag-uugali ay napaparusahan, mas mababa ang posibilidad na ito ay maulit. Halimbawa na lang ito kapag ang isang mag-aaral ay pinupuri dahil sa maagang pagsasubmit ng kanyang takdang aralin, mas mahihikayat siyang ipagpatuloy ang magandang gawin. Samantala kung siya ay mapapatawan ng nararapat na parusa dahil sa paglabag sa mga tuntunin ng silid-aralan, mas magiging maingat siya at iiwasang ulitin ng mga maling pag-uugali. Sa madaling salita, ang behaviorism ay nagsasabing ang pag-uugali ng tao ay nahuhubog ng mga kahihinatnan ng kanyang mga kilos. Ngayon naman ay kilalanin natin ang mga paunahing scholar na nagbigay ng malaking ambag sa teoryang behaviorism. Ang unang scholar ay si Ivan Pavlov. Kilala siya sa konsepto ng classical conditioning, kung saan natututo ang mga tao o hayop na iugnay ang isang stimulus sa isang particular na tugon. Halimbawa, sa kanyang eksperimento sa aso, pinatunog niya ang kampana bago magbigay ng pagkain. Pagkaraan ng paulit-ulit na pagsasama ng kampana at pagkain, kahit kampana lamang ang marinig ng aso, ay naglalaway na ito. Pinapakita nito na natututo tayo sa pamamagitan ng pag-uugnay ng mga pangyayari. Naman ay si Edward Thorndike. Siya ang nagpakilala ng law of effect. Ayon sa batas na ito, ang mga kilos na nagdulot ng magandang resulta ay mas malamang na maulit, samantalang ang mga kilos na may hindi magandang resulta ay mas malamang na iwasan. Halimbawa, kung isang mag-aaral ay nakatanggap ng mataas na marka dahil sa masipag na pag-aaral, mas mahihikayat siyang mag-aral muli. Pangatlo, si John B. Watson, ang ama ng behaviorism o founder. Naniniwala siya na ang pag-uugali ng tao ay nahuhubog sa kapaligiran at karanasan. Para kay Watson, ang nakikitang pag-uugali lamang ang dapat pag-aralan, hindi ang iniisip o nararamdaman ng tao. Ngayon naman ay pag-usapan natin kung paano ginagamit ang behaviorism sa loob ng silid-aralan. Meron ditong 4 na classroom application. Una ay ang rewards o gantimpala. Isa sa pinakamahalagang aplikasyon ng behaviorism ay ang pagbibigay ng gantimpala o rewards. Kapag ang isang mag-aaral ay nagpapakita ng mabuting pag-uugali, tulad ng pagsagot ng tama, pagsunod sa alituntunin o maagang pagsasubmit ng mga gawain, maaari siyang bigyan ng papuri, sticker, puntos o sertipiko. Tatalakayin natin kung ano ang cognitivism. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng cognitivism? Yes, ang cognitivism ay isang teorya ng pagkatuto o nakatuon sa paraan ng pag-iisip ng tao. Binibigyan din ito kung paano tayo nag-iisip, nakakaunawa, nakakaalala at nagproproseso ng impormasyon. Halimbawa, kapag isang mag-aaral ay natututo tungkol sa solar system, mas madali niya itong mauunawaan kung iugnay niya ito sa mga dati niyang natutunan tungkol sa mga planeta o sa kalawakan. Sa madaling salita, ang cognitivism ay naniniwalang ang pagkatuto ay nangyari kapag ang isip ay aktibong nagproproseso, nag-oorganisa at nag-uugnay ng impormasyon, kaya nagkakaroon ng makabuluhang pagkatuto at mas malalim na pag-unawa. So, there are 4 theories of cognitivism.
Number 1 is Jean Piaget. Si Jean Piaget ay nagpanukala ng cognitive development theory na nagsasabing ang pag-iisip ng mga bata ay umuunlad sa iba't ibang yugto habang sila ay lumalaki. Naniniwala si Piaget na ang mga bata ay aktibong bumubuo ng kanilang kaalaman sa pamamagitan ng kanilang mga karanasan at pakikipag-ugnayan sa kapaligiran. Ikalawa naman si Jerome Bruner. Siya yung nagpakilala ng discovery learning kung saan hinihikayat ang mga mag-aaral na matuklasan ang kaalaman sa kanilang sariling paraan sa halip na ibigay agad ng guro ang lahat ng sagot. Naniniwala siya na mas tumatatak ang pagkatuto kapag ang mag-aaral ay aktibong naghahanap ng solusyon at gumagawa ng sariling konklusyon. Pangatlo naman si David Ausubel. Siya ang nagpanukala ng meaningful learning theory. Ayon kay Ausubel, mas madaling matututo ang isang mag-aaral kapag iniugnay ang bagong kaalaman sa dati na niyang alam. Naniniwala din siya na ang dating kaalaman ay nagsisilbing pundasyon ng bagong pagkatuto. Pang-apat si Robert Gagné. Siya ang bumuo ng conditions of learning na nagsasaad na may iba't ibang uri ng pagkatuto at may mga hakbang na dapat sundin upang maging epektibo ang pagtuturo. Naniniwala siya na ang maayos na pagkakasunod-sunod ng pagtuturo ay nakakatulong upang mas madaling maunawaan at matandaan ng mga mag-aaral ang kanilang aralin. So, let's compare the behaviorism and cognitivism. Pag sinabing behaviorism, ito daw po ay nakatuon lamang sa pag-uugaling ng mag-aaral. Naniniwala ito na ang pagkatuto ay nangyayari sa pamamagitan ng mga gantimpala, parusa. Dahil dito, ang guro ang pangunahing tagapagturo at tagapagkontrol ng pagkatuto, kaya ito ay teacher-centered. Samantala naman ang cognitivism ay nakatuon lamang sa pag-iisip, thinking, at kung paano inuunawa, inaalala, at pinoproseso ng mag-aaral ang impormasyon. Layunin nitong magkaroon ng malalim na pag-unawa, meaningful understanding, at malinang ang kritikal na pag-iisip. Sa tsorang ito, ang mag-aaral ang aktibong kalahok sa pagkatuto, kaya ito ay learner-centered. So, ano nga ba ang kahalagahan ng behaviorism at cognitivism sa pagtuturo at pagkatuto? Mayroon ditong 4 na halimbawa. Una, improves teaching strategies. Dito, pinapahusay ang mga estratehiya sa pagtuturo. Pangalawa, enhance students' learning. Pinapahusay naman ito ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Pangatlo, develops discipline and positive behavior. Nahuhubog ang disiplina at positibong pag-uugali. Pang-apat, promotes critical thinking and problem solving. Dito naman pinapaunlad ang critical na pag-iisip at pagkutas ng suliranin. Kabuuan ng behaviorism at cognitivism ay parehong mahalagang teorya sa edukasyon. Ang behaviorism ay tumutulong sa paghubog ng disiplina at positibong pag-uugali sa pamamagitan ng gantimpala at feedback, samantalang ang cognitivism ay nagpapalalim ng pag-unawa, kritikal na pag-iisip at kakayahang lutasin ang mga suliranin. Bilang mga magiging guro, mahalagang maunawaan at magamit natin ang dalawang tsorang ito upang makilala o makalikha ng makabuluhan, epektibo at learner-centered na karanasan sa pagkatuto. Sa tamang paggamit ng mga ito, mas matutulungan natin ang ating mga mag-aaral na maging responsable, mapanuri at handa sa mga hamon ng buhay. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Sana ay may natutunan kayo tungkol sa behaviorism at cognitivism.